Umaabot na sa 4 ang hinihinalang nasawi dahil di umano sa heat stroke sa mga magkakahiwalay na insidente sa Pangasinan at Ilocos Norte. Ang Department of Health muling nagbabala laban sa sobrang pagbibilad sa ilalim ng araw. May report si Victoria Tulad. Sa Pangasinan naman, isang 74 na taong gulang na lolo ang nasawi matapos rin umanong ma-heat stroke. Naglalakad daw ang biktima nang biglang matumba hapon nitong Lunes. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay. Dahil din umano sa matinding sikat ng araw kaya't nanikip ang dibdib ng isang lola sa Lawag, Ilocos Norte. Naitakbo pa sa ospital si Lola Lina Rivera pero pumanaw ito dahil sa cardiac respiratory arrest. Bukod kay Lola Lina, 2 iba pa ang nasawi. Ayon sa Chief of Clinic ng ospital, may kinalaman ang mainit na temperatura sa pagkamatay ng mga pasyente. Yes, there is a possibility na talagang na-stroke mga pasyente natin dahil sa init nga. Paalala ng Department of Health ngayong papasok na ang panahon ng tag-init, marami ang malamang tamaan ng heat stroke. Kaya dapat raw maging alerto sa mga senyales nito. Heat exhaustion, fatigue, nanghihina yung katawan. At pag hindi mo siya ni-rest at hydrate, pinainom ng tubig, pwedeng maging heat stroke. Yung heat stroke, naapektuhan na yung function ng brain. Madalas daw nangyayari ang heat stroke sa mga nakatatanda, lalo na yung mataas ang presyon at may sakit sa puso. Kasi sobrang init, lalo tataas ang presyon mo, pwedeng may pumutok na ugat sa utak mo. Kaya naman para maiwasan ng heat stroke, payo ng mga doktor, ugaliing magdala ng tubig. Iwasan ding magbabad sa araw at kung lalabas ng bahay, magdala ng payong o sombrero. Umiwas din sa mga pagkaing maalat, makolesterol at mayaman sa carbohydrates. Victoria Tulad, GMA News.